Nagsimula ang pelikula sa isang babae na si Annie na nagsusumigaw sa sakit habang ito ay dinadala sa operation room at iba pang mga personahe na nabiktima ng isang notorious na killer na si Michael Myers. At nang ito'y makuha na ng mga pulis ang ilang bangkay na nabiktima niya kasama na ang katawan ng killer ay agad nila itong isinakay sa kanilang sasakyan upang dalhin sa morgue. Upang hindi mainip sa biyahe ang dalawang pulis na ito ay nagkwentuhan sila ng mga kamanyakan kaya nagtawanan ang mga ito. Hanggang sa hindi napansin ng pulis ang isang baka na nakaharang sa daan kaya nabangga sila nito at nagsanhi ng kamatayan sa isang pulis. Habang ang isa naman ay nagkaroon pa ng malay dahilan upang magsusumigaw ito at humingi ng tulong. Ngunit ilang saglit lang ay biglang nagbukas ang pinto ng sasakyan na nasa likod at mapag-aalaman na buhay pa pala si Myers kaya naman kumuha ito ng isang matalas na bagay hanggang sa kiniliti nito sa leeg ang pulis dahilan upang ito ay maputol. Lumipat ang eksena sa isang doktor at nurse na nagkwekwentuhan habang ginagamot nila ang babae na si Annie na sugatan at ilang saglit lang ay nagpaalam na ang doktor upang umuwi. Habang makikita naman si Laurie Strode, kapatid ni Michael ay naglalakad patungo sa kanyang kaibigan na si Annie at nang makita niya ang nangyari sa kanyang kaibigan ay napaiyak ito hanggang sa dumating ang nurse at pilit siyang pinapabalik sa kanyang kwarto upang magpahinga. At nang ihahatid na siya ng nurse ay bigla namang tinawag ang nurse papunta sa ibang kwarto upang mag-report kaya naman pinilit ni Laurie na makabalik sa kanyang kwarto hanggang sa nakaramdam ito ng pagkahilo kaya naman napaupo ito. Hanggang sa bumalik na ang nurse at dito nakita niya na may kakaiba na ang nangyari dito at nang makita niya ito ay nagkaroon na ito ng sugat sa mukha na tila may umatake sa kanya hanggang sa napasigaw ito sa sakit. Kaya naman sa takot ni Laurie ay napatakbo ito at mapag-aalaman na ito pala ang kanyang kapatid na si Michael na sinusundan siya. Habang papalapit ito sa kanya ay tinudas niya muna ang nurse upang gawing lechon de leche. At sa kabila ng nararamdamang sakit sa katawan ni Laurie ay pinilit niyang mapababa sa palapag upang iligtas ang kanyang buhay hanggang sa nakita niya ang doktor na nakahandusay sa hagdan kaya naman mas lalo pa itong natakot. At nang natapos na ito sa kanyang ginawa sa nurse ay agaran na niyang sinundan si Laurie upang patayin. Kaya naman nang makarating na si Laurie sa ibaba ng hospital ay laking gulat nito nang makakita ito ng mga bangkay na nakatambak sa isang bunker. At dahil sa papalapit na ang bugok ay napilitan na lang itong dumaan sa mga bangkay ngunit sa kasamaang palad dahil sa mga sugat na natamo nito ay nahulog ito sa mga bangkay na lalo pang nagpatindi ng takot sa kanya. Hanggang sa nagawa rin itong makaakyat papataas at tuluyang nakalabas sa gusali habang hinahabol pa rin siya ng bugok. Kaya naman naghanap ito ng iba pang pwedeng mapagtataguan hanggang sa mapunta ito sa opisina ng isang guard sa hospital at dito nagtago. Habang hinahanap ni Michael si Laurie ay bigla namang dumating si Buddy isang gwardya sa hospital at nang ito ay pumasok na sa kanyang opisina ay laking gulat nito nang makita niya si Laurie na takot na takot. Kaya naman agaran niya itong pinakalma ngunit tila hindi ito nakikinig sa mga sinasabi ni Laurie hanggang sa napagdesisyonan nitong pumunta sa kanyang kotse upang ihatid si Laurie sa hospital. At dahil alam ni Laurie na nasa labas lang si Michael ay nagmamakaawa itong huwag muna silang lumabas ngunit hindi ito nakinig. Habang umiiyak at nag-aalala kay Buddy ay sa kabutihang palad ay nakabalik ito ng ligtas sa kanya ngunit ilang saglit lang ay inatake siya ni Michael sa likod gamit ang isang palakol kaya naman dito na sinibak si Buddy na parang kahoy. At nang ito ay tumingin sa bintana ay nakita niya na wala na si Laurie kaya naman naglibot pa ito. Habang takot na takot si Laurie na nagtatago sa isang lamesa ay bigla nang sinira ng bugok ang bintana nito kaya naman labis na ang pag-iyak ni Laurie. Hanggang sa tuluyan nang nakapasok ang bugok at dito na siya tinangkang patayin. Ngunit mapag-aalaman na ito pala ay isa lang nakakatakot na panaginip kaya naman napasigaw ito at malalaman na 2 taon na pala ang nakakalipas matapos ang malagim na pangyayari sa kanyang buhay. At sa kanyang panaginip ay na-stressed ito kaya naman uminom na lang ito ng pampakalma at upang masuri ang kanyang nararamdaman ay agad itong nagpunta sa kanyang kaibigan na therapist na si Barbara. Kaya naman pilit siya nitong pinapanatiling pakalmin at dito nalaman na hindi pa pala nakikita ang katawan ni Michael simula ang trahedya at dahil sa nalalapit na Halloween ay natatakot si Laurie na baka ito ay bumalik. Lumipat naman ang eksena sa dating nag-aalaga kay Michael na si Dr. Loomis at assistant nito kung saan papunta sila sa isang press conference para sa kanyang libro patungkol kay Michael. Kaya naman dito siya tinatanong ng ilang mga reporter kung paano niya na-handle ang isang batang lalaki na violente hanggang sa may isang reporter ang nagtanong kung patay na ba si Michael. Kaya naman dito na sinabi ni Loomis na matapos ang insidente na nangyaring patayan 2 taon na ang nakakalipas ay nakakasiguro siyang patay na ito.
Lumipat ang eksena kay Michael Myers kung saan nakaligtas pa ito at naglalakad sa mga bukirin hanggang sa may mag-ama ang pilit siyang pinapaalis sa kanilang bukid. Kaya naman dito siya ginulpi ng mag-ama at nang makita naman ito ng anak niyang babae ay pinigilan sila nito at nagmamakaawang tigilan na si Michael. At nang sumakay na ang mga ito sa kanilang sasakyan ay bigla namang tumayo si Michael at isinuot ang kanyang maskara at ilang saglit lang ay dito na nga niya inatake ang mag-ama na gumulpi sa kanya. At nang nagawa na niya itong mapatay ay isinunod na niya ang isa pang anak nitong babae at pati ang alagang aso ng mga ito ay hindi nakaligtas at dito na niya ginawa ang karumal-dumal na eksena. Pagkaumagahan ng magising si Laurie ay napaupo ito sa isang sulok hanggang sa naisipan nito na patayin ang kanyang kaibigan na si Annie at nang ito ay nahimasmasan ay napaiyak na lang ito dahil kung ano-ano na ang kanyang naiisip dahil sa depression. Habang nasa bar ang dalawang mag-among ito at ng babae ay inutusan si Terry ng kanyang amo na itapon ang mga basura sa labas kaya naman nang ito ay matapon niya ay laking gulat nito na nasa likod na niya si Myers. Kaya naman sinabihan ito ni Terry na umalis sa kanyang harapan at sinabihan ng ilang masasakit na salita at sabay tinangkang umalis. Ngunit tila ayaw paalisin ni Myers si Terry kaya naman sinuntok siya nito ngunit tila hindi nasaktan si Myers kaya naman dito na niya ito pinatumba at tinapakan ang ulo nito ng ilang beses hanggang sa ito ay madurog na parang tae. Habang makikita naman ang amo nito na si Lou na sabik kay Diwata na makascore at nang ihahanda na niya ang kanyang talong ay nagulat ang mga ito nang makita nila si Myers na nakatingin sa kanila. Kaya naman kinuha agad ni Lou ang baril nito at pinagbabuntaan si Myers na umalis sa kanyang kwarto. Hanggang sa inatake na ito ni Myers at binali ang mga buto nito upang hindi na makapaldo. Habang ang babae naman ay takot na takot kaya naman tumakbo ito habang walang suot hanggang sa mahuli siya ni Myers at dito siya inihampas ng paulit-ulit sa salamin hanggang sa mabasag ang pagmumukha nito. Sumapit ang October 31 bago maganap ang Halloween ay makikita na nagkaroon ng fan meeting si Dr. Loomis sa kanyang mga taga-hanga dahil sa kanyang libro patungkol kay Myers dahilan upang madami ang nagpa-autograph sa doktor. Hanggang sa may isang lalaki ang lumapit sa kanya sa pag-aakalang magpapa-autograph ito sa kanya at nang mabuksan na ni Dr. Loomis ang libro ay nakita niya ang larawan ng isang babae at nagtanong sa lalaki kung sino ito. Kaya naman dito na sinabi ng lalaki na ang babaeng nasa larawan ay si Linda isa sa kaibigan nila Laurie at Annie kung saan isinisi nito kay Dr. Loomis ang pagkamatay ng kanyang anak dahil sa pinatay siya ng alaga ni Loomis na si Myers. At nang magtangka ng barilin si Loomis ay agad naman siyang napigilan ng mga tauhan ni Loomis at dinala sa labas. Makikita naman si Laurie na binabasa ang libro ni Dr. Loomis hanggang sa bigla itong napasigaw dahil napag-alaman nito na ang tunay niyang pangalan ay Angel Myers at kapatid niya ang serial killer na si Michael Myers. Kaya naman agad itong umuwi sa kanilang bahay at agarang niligpit ang kanyang gamit papaalis habang pinipigilan naman siya ni Annie. At upang mawala panandalian ang kanyang depression ay inaya niya ang kanyang dalawa pang kaibigan na pumunta sa Halloween party upang magsaya. Habang makikita naman ang dalawang Oscar na ito na naglalampungan hanggang sa umalis ang lalaki upang umihi sa labas. At habang ito ay umiihi ay inatake siya ni Myers at babae nitong kasama at sabay pinatay. Kaya naman sa kalasingan ni Laurie ay nakita niya ang aparisyon ng kanyang ina na si Deborah at batang Michael ngunit hindi niya ito nakikilala sa kadahilanang sanggol pa ito nang siya ay mahiwalay sa pamilyang Myers. Lumipat ang eksena sa isang pulis na ipinadala ng tatay nila Annie sa kanilang bahay upang bantayan ang mga ito hanggang sa dumating na si Myers at sabay pinatay ang pulis. Habang wala namang kaalam-alam si Annie na papunta na si Myers sa kanyang silid kaya naman habang ito ay nasa kusina ay wala itong kaalam-alam na nasa likod na pala niya si Myers. Kaya naman nang makita niya ito ay agad itong tumakbo papalayo. At nang makauwi na sina Laurie at kaibigan nitong si Mara sa bahay nila Annie ay laking gulat ng mga ito dahil sa mga gamit na nakakalat sa sahig. Hanggang sa makita niya si Annie na nakahandusay sa sahig at ito ay duguan. Kaya naman agad itong nilapitan ni Laurie at inutusan ang kaibigan niyang si Mara na tumawag ng pulis dahil sa nangyari kay Annie. At nang ito ay tumawag na ng pulis ay bigla naman siyang hinailan ni Myers pabalik sa loob at sabay pinatay. Habang pinapaalis na ni Annie si Laurie ay hindi ito nakinig sa kagustuhan ni Laurie na ialis si Annie ngunit ilang saglit lang ay tuluyan na itong binawian ng buhay dahil sa mga natamong sugat. Kaya naman labis ang pag-iyak ni Laurie dahil wala na ang kanyang tinuturing na kapatid.
Hanggang sa dumating na si Myers at bago pa man makapasok ito ay nakatakas na papalabas si Lori upang iligtas ang sarili. Habang dumating naman ang tatay ni Annie na sheriff at nang makita niya ang nangyari sa kanyang anak ay labis itong naghinagpis habang inaalala nito si Annie nung ito ay bata pa lamang. Makikita naman na habang tumatakbo si Lori papunta sa highway ay may isang sasakyan ang tumigil sa kanya kaya naman nang ito ay ipinasok na ng lalaki sa kanyang sasakyan ay bigla naman siyang inatake ni Myers at inihagis sa kanyang mismong sasakyan. Habang si Lori naman ay nakulong sa loob kung saan itinulak ni Myers ang sasakyan papunta sa bangin dahilan upang ito ay mawalan ng malay. At nang nalalapit na ang pagsabog ng sasakyan ay kinuha siya ni Myers upang dalhin sa isang cabin at makikita na kaya pala ginagawa ni Myers ang pagpatay dahil sa kanyang ilusyon na buhay pa ang kanyang ina habang kasama nito ang kanyang batang version. Lumipat ang eksena kay Sheriff Hook kung saan ipinaalam sa kanya kung saan may nabiktima na naman ito sa isang highway at ayon sa report ay namataan daw nila ito na bitbit ang isang babae papunta sa isang cabin. Kaya naman nang malaman ng sheriff ang report ay agad niya itong pinuntahan upang tugisin ang salot sa kanilang lugar. Balik ang eksena sa magkapatid na Myers kung saan nagkaroon na ng malay si Lori at dito niya nakita ang kanyang ina habang hinahawakan siya ng batang Myers. At nang iniutos na ng ina ni Myers na patayin na si Lori ay bigla namang dumating ang isang chopper ng pulis kung saan pinapaligiran na si Myers ng mga ito. Habang nanunood si Dr. Loomis ay may isang balita ang biglang nagpatindig ng balahibo dahil nalaman nito na buhay pa ang kanyang alaga at ito ay hinuhuli na ng mga pulis. Kaya naman nang pinalibutan na nila Sheriff Hook ang isang cabin kung nasaan si Myers ay pinakiusapan niya itong sumuko at pakawalan si Lori. At ilang saglit lang ay dumating na si Loomis sa pinangyarihan hanggang sa bigla siyang sinuntok ng sheriff dahil sa alaga nitong si Myers. Kaya naman pinakiusapan ni Loomis si Hook na kaya niyang pakiusapan si Myers dahil siya ang nagpalaki sa kanya ngunit hindi pumayag ang sheriff dahil baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Hanggang sa sinuwi nito ang utos ng sheriff at pinilit ang sarili na pumasok sa loob at nang ito ay makapasok na ay pinakiusapan niya si Myers na itigil na ang kanyang kasamaan at ibigay sa kanya si Lori. Kaya naman pilit na pinapalapit ni Loomis si Lori ngunit tila hinawakan siya ng batang Myers dahilan upang hindi ito makakilos. Ngunit malalaman na ito ay isa rin palang ilusyon ni Lori na hinahawakan siya ni Myers dahilan upang sabihan siya ni Loomis na nasa isip niya lang na siya ay hinahawakan kaya pilit na siya nitong kinukuha. Hanggang sa tuluyan na siyang inatake ni Myers at tuluyang pinatay. At nang makahanap na ng pagkakataon ng mga pulis ay dito na nila pinaulanan ng bala ang katawan ni Myers hanggang sa ito ay bumagsak. At ilang saglit lang ay bigla namang lumabas si Lori at sabay kinuha ang butcher knife ni Michael upang atakihin pa ang katawan ni Loomis na nangunguhulugan na naniniwala rin siya sa kanyang ilusyon. Hanggang sa binaril siya ng mga pulis dahil sa tangkang pag-atake nito sa katawan ng doktor. Makalipas ang ilang buwan makikita na himalang nabuhay si Lori ngunit nakakulong ito sa isang mental dahil tuluyan na itong nasiraan ng bait dahil sa kanyang pinagdaanan na depression at trauma sa kanyang kapatid.